Magandang gabi po sa inyong lahat. Nag-level up ang mga kalaban at kritiko ni Jesus. Ngayon, hindi na lamang eskriba at pariseyo ang kanyang nakakaalitan. Ganon din ang mga Saduseyo. Nagtipon-tipon, nagsanib puwersa upang mapahiya si Jesus. Kung inyo po natatandaan ang Ebanghelyo noong nakalipas na linggo, isang nakakatawang tanong ay binigay ng mga eskriba at pariseyo na dapat sagutin ni Jesus. Natatandaan nyo pa? Ang tanong, dapat bang magbigay ng buwis kay Cesar o hindi? It is a typical question wherein kapag sinabi ni Jesus na dapat magbigay, malalagay siya sa alanganin. Kapag sinabi ni Jesus, huwag magbibigay, mas lalong malalagay siya sa alanganin. Isang tipikal na halimbawa ng damn if you do, damn if you don't. At ngayong gabi, muli na naman talagang nag-cruise ang kanilang mga landas. And this time around, another tricky question is being posed for Jesus to answer. Sa tingin ninyo, bakit po kaya ganon ang tanong ng mga Saduseyo at eskriba kay Jesus? Simple lamang. Alam niyo ang mga Hudyo, meron po silang 613 na utos na ang bawat Hudyo hindi lamang dapat tandaan o memorize, kundi dapat isabuhay. Kaya mapapansin ninyo, parang gustong sabihin ng mga Saduseyo at eskriba, among the 613, which one is the greatest? Meron akong isang nakausap na bata sa Kristen ko, sa isang parokya, na aking pinanggalingan. Sabi niya, alam mo, Father, mas makapangyarihan po yung nanay ko kaysa po sa Panginoon. Sabi ko, bakit? Kasi po ang Diyos 10 utos lang. Yung nanay ko po, mas marami. Ganun-ganon. Ganun-ganon ang ibig ipakahulugan ng mga Saduseyo at eskriba. Ano ang pinakamahalagang utos para sa iyo? Kaya nga po, ang sinagot ni Jesus ay hindi bilang. Kundi ang sinagot ni Jesus, ano ang dapat? Ano ang bakit? Kaya ang kanyang sagot, ibigin mo ang Diyos. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Kasunod nito, ang paalalang, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Kaya kung ating titignan, mga minamahal kong mga kapatid, ang mga pagbasa natin ngayong linggo ay patungkol sa isang mahalagang aspeto ng buhay. At ano iyon? Ang ating kakayahang umibig. Ang ating kakayahang magmahal. Minsan may nagtanong sa aking kabataan, unang taon ko bilang pari, sabi niya, Father, kamusta po ang inyong love life? Ang hindi ko maintindihan, maraming mga Katoliko, maraming mga laiko na excited sa buhay pag-ibig ng mga pari. Kaya ang sinagot ko siya, sabi ko, ang aking love life, 100%. What? Sabi nung bata. Pari po kayo? Paano pong 100% ang yung love life? Malamang, para sa kabataang ito, ako si ate nangingiti, parang 100% ang love life mo Kayo na pa kayo kwentuhan ng kwentuhan dyan. Mga taga-Rojas, tama? Ganyan talaga. Kahit naman sa Rojas, pag nagmimisa ako, maingay sila. Kahit dito, at least consistent. Hindi na ako dyan titingin. Nadidistract ako sa inyong tatlo. Nasa na ako? Pasensya na po kayo Medyo pagod na po ako. Hulaan nyo pang ilang misa ko na to. Pang-anim. Kaya pagkatapos ito, papatawag na tayo ng ambulansya. Wala ang Father Knox, nasa diocese nila, meron siyang ginawa, kaya mahirap maghanap ng pari, kaya talagang ako na lang ang magmimisa. Kaya kayong tatlo, makinig na kayo. Sila po yung maingay. Yan, yung nasa gitna, yan. Naka-lipstick ka pa man din. At masama pa po yung pakiramdam ko, ngongo, hanggang sinisipon at inuubo.
Sapagkat para sa ilan, siguro pati yung mga kabataan, na para sa kanila ang pag-ibig ay para lamang sa mga team single. O marahil, ang pag-ibig para sa kanila ay para sa lalaki at babae na mag-asawa. Kaya sinabi kong 100% sapagkat kaya ako naging pari dahil sa pag-ibig. Kaya ako nananatiling pari dahil sa pagmamahal. At sa ganitong diwa po natin mauunawaan ang mga pagbasa ngayong linggong ito. Happy New Year. Kung meron mang isang tanong na dapat niyong sagutin mamayang gabi bago kayo matulog, ay ang tanong, kamusta ang estado ng aking love life? Kamusta ang aking buhay pag-ibig? At hayaan po ninyo ang tatlong pagbasa natin ngayong linggo ang siyang tumulong sa inyo upang masagot ang mahalagang katanungan na ito. Una, sa unang pagbasa ay binigay sa atin mula sa aklat ng Exodo ang isang mukha ng pagmamahal. At ano po yung mukhang iyon? Ayon sa unang pagbasa, ang pag-ibig hindi dapat mapanakit. Love should not hurt. Kaya inyong napakinggan yung listahan ng mga hindi dapat saktan. Balo, ulila, babae, bata, nagugutom, nasa piitan, na kung ating titignan, sila ang mga nasa laylayan ng lipunan. At sila ang mga hindi dapat saktan. Bakit? Sapagkat ayon sa unang pagbasa, ang Diyos ang kanilang magiging kasangga. Kaya nga po, mga minamahal kong mga kapatid, ang unang bagay na dapat natin matutuhan ngayong gabi, if you're not ready to love, if you can't afford to love, at least, do not hurt. Kung hindi kaya magmahal, huwag na lamang manakit. Minsan po kung may tinanong mag-asawa, they have been married for more than 50 years. Sabi ko po doon sa babae, Lola, ano pong sekreto ninyo? Bakit po umabot kayo ng ganito katagal? Sabi niya, Father, simple lang. Nag-aaway kami, oo. Pero kapag nag-aaway kami, naglilinis ako ng aming CR. Sabi ko, pwede ba ba yun? Oo, Father. Basta kapag meron siyang ginawang kalokohan, naglilinis ako ng CR namin. Talaga po? Oo, Father. At sa paglilinis ko ng CR, gamit ko yung kanyang toothbrush. O kaya yung mga mister dito, ha? Itago niyo yung mga toothbrush ninyo. Nakakuha ng tip ang mga asawa. Ano ang dapat gawin? Ito po yung paalala. Ang unang aspeto ng pag-ibig, masasabi natin makatotohanan kung ito'y hindi nananakit. Sigurado yung mga mag-asawa na narito, sa tagal niyong magkasama, alam niyo at kilala niyo ang bawat isa. Pero isang paalala, mga minamahal kong mga kapatid, huwag lamang po kayo makontentong alamin ano ang makapagpapasaya sa babaeng inyong iniibig. Dapat alam niyo rin ano ang pwede nilang ikagalit. Ano ang pwede makapagpalungkot sa kanila. Kasi baka kung alam lang nila kung paano kayo mapasaya, siguradong hindi nila alam kung ano ang magiging dahilan ng inyong pagkalungkot at pagkagalit. Kaya ang unang mukha ng pag-ibig, hindi dapat mapanakit. Pangalawa, sa pangalawang pagbasa, itinuturo sa atin ni San Pablo na ang pag-ibig, kung ang una, hindi dapat nananakit, ang pag-ibig ayon sa kanya, may ginagawa, may nangyayari. Sapagkat ang pag-ibig hindi lamang po sinasabi, dapat ang pag-ibig ipinaparamdam. Because love is not only a feeling. In fact, love is an action word. It is a verb na kinakailangan may gawin para maramdaman. Na kinakailangan may gawin para mangyari. Pero alam niyo, minsan yung pag-ibig natin, oo, may ginagawa tayo, nagmamahal tayo, pero minsan yung pag-ibig, hindi nga nakakapanakit, pero yung pag-ibig,
hindi tapat. Bakit? Anong sabi ng isang kanta? Don't love me for fun, girl. Let me be the one. Love me for a reason, and the reason must be love. Sapagkat may mga taong nagmamahal, bakit? Nanggagamit. May mga taong nagmamahal kasi bakit? May makukuha. May mga tao naman na sasabihin, mamahalin kita kapag nagbago ka. Gusto ko ganito ka, para lubos kitang mahalin. Anong sabi ng isang kanta? Love me for what I am, for simply being me. Don't love me for what you intend and hope that I would be. And if you're only using me to feed your fantasy, you're really not in love. So let me go. I must be free. Kahit pala yung pag-ibig, minsan nakakasakal. Kapag itinutulak natin yung gusto natin para dun sa ating minamahal. Kaya nga po, yung paalala natin, ang pag-ibig dapat may nangyayari. Anong ibig ko pong sabihin? Yung pag-ibig, dapat may malasakit. We have to understand, my dear friends, that the opposite of love is not anger. The opposite of love is not even hatred. But the opposite of love is indifference. And what is indifference in Tagalog? Walang malasakit. At ang isang taong walang malasakit, manhid. Minsan po, pag lumalakad ako dito sa ating pamayanan, tabi-tabi yung mga bahay. Dingding lang ang pagitan. Pero minsan iniisip ko, gaano kaya kalapit ang ugnayan ng mga tao sa pamayanan? Dingding lang naghahati. Napakalapit na mga tahanan, pero sa katotohanan, napakalayo ng kanilang ugnayan. Bakit? Sapagkat walang pakialam. Walang malasakit. Kaya alam ninyo, 11 buwan at 4 na araw na po ako dito sa ating pamayanan. At ang malimit ko po na laging chine-check kapag meron po tayong activity, 2 lang. Una, sabi ko, ito bang gagawin natin mas magpapalapit sa atin sa Diyos? Halimbawa, yung prosesyon, yung living rosary, ito ba magpapalapit sa atin sa ating mahal na Birhen? Magpapalalim ng ating pananampalataya? Kung oo, check. Kaya pangalawang tanong, matapos lumalim yung ating pananampalataya sa Diyos, ito bang activity na to magbibigay ng ugnayan sa bawat isa? Kasi hindi po pwedeng ako at ang Diyos lamang. Kaya nga po, mga minamahal kong mga kapatid, sabi ni San Pablo, ang pag-ibig dapat may ginagawa. Mangyayari lamang iyon kung ang pag-ibig nagiging bunga ng ugnayan. Yung pag-ibig, lumalalim yung ating ugnayan. Aanhin natin yung maraming activities. Hindi naman tayo magkakabate. Aanhin po natin yung punong-puno ng tao ang simbahan, pero wala naman tayong pakialam. Pag-uwi natin ng ating bahay, malimit ko po itong pinapaalala sa inyo, sa peace be with you na lamang. Halos 1 oras yung nakatabi yung tao nang hindi nyo man lang alam yung pangalan. Pero minsan nakakalungkot, ha? Lalabas po kayo ng simbahan, matatapos yung misa, ni hindi nyo nga po nakuha yung pangalan, ni hindi pa nakuhang sulyapan. Bakit? Ang damot. Sa peace be with you na lamang. Natatawa kayo, pero mamaya, ganyan po ang ating gawain. Kaya tama ang sabi ni San Pablo, ang pag-ibig para maging makatotohanan, dapat pinagmumula ng ugnayan. Kaya nga po sa pangatlo, binigay sa atin ni Jesus ang isang konkretong aspeto ng pagmamahal. Yung una, hindi dapat nananakit. Yung pangalawa, dapat nagkakaroon ng ugnayan. Pangatlo, nung tananong si Jesus, ang pinakamahalagang utos, ibigin ng Diyos. To love God with all our heart, with all our mind, with all our strength. Which simply means to love God all the way.
Pero aminin natin, mahirap naman talagang mahalin ng Diyos ng lahat-lahat sa atin. Pero siguro, o sigurado, alam ng Diyos na mahihirapan po tayo. Kaya sabi niya, padaliin natin para sa'yo. Ano yung sinunod niya? Mahalin mo ang iyong kapwa. Para bang gusto sabihin ni Jesus, oo, nahihirapan mo akong mahalin sapagkat hindi mo ako nakikita, heto ang kapwa na iyong nakakasama. Pero aminin natin, mahirap mahalin isang taong hindi natin kamukha. Mahirap mahalin isang taong hindi natin kaamoy. Lalong mahirap mahalin ng isang taong sumugat ng ating damdamin. Kaya pinadali po ni Jesus yung equation. Anong sumunod niya sinabi? Mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Ibig sabihin, hindi tayo mahihirapan dahil kung ano ang gusto natin, siyang ating gagawin. Kung anong inaasahan natin, siyang ating ipagkakaloob. Bigyan ko po kayo isang halimbawa. Simula po nung dumating po ako sa ating pamayanan, kapag nagbibigay po tayo ng tulong o ayuda sa pamayanan, isang bagay po yung lagi kong pinapaalala. Sabi ko po sa ating PPC at BEC, por Diyos por Santo, papagpahingahin na natin ang mga ligo at 555. Sigurado yung mga makakatanggap nito, they had so much of sardines already. Kasi kung ako tatanungin, kung ako tatanggap ng ayuda, syempre gusto ko corned beef. Syempre gusto ko spam. At ganoon din po yung aking naging pamantayan, ngayong ako na ang nagkakaloob sa pamayanan. Ngayon po meron tayong garage sale ng ating mga youth para po sa Bobong at Kisame. Tabi-tabi po, meron pong nagbigay isang gamit na underwear. Di ba sana ko yung underwear, maayos pa yung garter. Pa-bacon na. Sino pong gagamit ng isang gamit ng underwear? Please understand, hindi po ako nagpapaka-choosy. Pero ibig ko lamang pong ipunto, ikaw ba? Kaya bang tumanggap ng isang luma at gamit ng panty? Sapagkat hindi iyon ang pamantayan natin, kaya hindi natin kayang tanggapin. Kaya ang sabi ko, yung nag-donate noon, yung nagbigay nung underwear na yon, hindi naman siya nag-donate. Inilipat lamang niya yung kanyang basura. Sapagkat sigurado, kahit yung gamit at maluwag na underwear, hindi niya na ginagamit. Yun ang ibig sabihin ng pamantayan ng pag-ibig. Kaya kung nahihirapan po tayong magmahal, mga minamahal kong mga kapatid, tignan po natin yung ating standards. Kung ako ba ang nasa kanyang kalagayan, okay lang bang hindi mapatawad? Kung ako ang nasa kanyang karanasan, okay ba sa akin kung hindi ako maiintindihan? Batid ng Diyos na hindi magiging madali ang pagtupad sa larangan ng pag-ibig, kaya't kanyang pinadali upang maging makatotohanan ang ating pagmamahal. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ibig kong ibahagi sa inyo ang isang panalangin na natutuhan ko kay Father Jack, ang ating dating kura paroko. We were still seminarians then when he shared to us a very special prayer we'd always pray at night before sleeping. At ngayon, kahit po 12 taong pari na po ako, dinarasal ko pa rin bawat gabi. At ano po yung panalangin iyon? Lord, I am so tired. My body is aching because I have loved that much. Siguro mamayang gabi, pwede niyong pasimulan. Panginoon, sa pagtatapos ng maghapon, pagod na pagod po ako. At tanungin ang inyong mga sarili, ano ang dahilan ng iyong kapaguran? Dahil ba sa shopping? Dahil ba sa pagchichismis? Dahil ba sa paikot-ikot at paglalakad? Hindi yan pagmamahal. Pero kung kaya ka napagod sa buong maghapon, dahil nagbibigay ng sarili.
Kung kaya ka napagod sa buong maghapon sapagkat mas piniling maglingkod kaysa paglingkuran. Kung kaya ka napagod sapagkat mas ninais mong magmahal kaysa tumanggap ng pag-ibig. Magandang pagod yan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, hindi siguro kalabisan kung sa misang ito ang hihingin natin, Panginoon, turuan mo kong magmahal. Magmahal nang hindi ako makapanakit. Magmahal nang meron akong malasakit. At panghuli, magmahal ng aking kapwa kahit pamasakit. Hindi po aksidente na ang ebanghelyo ngayong gabi ay patungkol sa pag-ibig. Bukas po, gagamitin natin ang ating karapatan upang pumili ng leader ng ating pamayanan. Isang paalala, mga minamahal kong mga kapatid, huwag lamang po kayong pumili ng matalino. Piliin po ninyo yung marunong. Sapagkat ang matalino, alam niya ang tama at mali. Pero ang marunong, alam niya ang tama at mali, ginagawa niya ang tama, iniiwasan ang masama. Huwag lamang po kayong pumili ng magaling, kundi ang piliin po ninyo yung may malasakit. Sapagkat ang magaling, kaya niyang gawin ang lahat. Bakit hindi? Pero ang malasakit, hindi lamang niya kayo sasamahan sa masarap. Ang may malasakit, sasamahan niya kayo kahit mahirap. At panghuli, huwag lamang po kayong pumili ng kandidatong mayroon kayong utang na loob. Piliin po ninyo yung kandidato, makatao, makadiyos, at higit sa lahat, nag-uumapaw ang pag-ibig sa kanyang puso. Sapagkat nakakatakot na malagay ang kapangyarihan sa isang kandidatong walang kakayahang magmahal. Nakakatakot na mailuluklok ang isang kandidato na hindi kayang magmalasakit. Kaya sa misang ito, yun po yung ipagdasal natin. Sa pagpili natin bukas, huwag lamang tayong pumili ng magaling. Pumili tayo ng marunong. Pumili tayo ng may malasakit. At higit sa lahat, pumili tayo ng marunong umibig. Amen.